Hindi magugustuhan ng karamihan ang babanggitin ko rito, lalo na kung malalim na ang pagkaka-brainwash sa'yo ng social media. Bago natin talakayin ang mga modernong red flags na ito, paaalalahanan muna kita. Ito ay applicable lang kung ikaw yung lalaki na may date to marry mindset. Hindi ka basta naghahanap lang ng babae na may kakama. Ang hinahanap mo ay mapapangasawa. Nagkakaintindihan ba tayo dyan? Kung kupal at malibog kang lalaki at promiscuous ka mag-isip, hindi applicable ang mga red flags na ito sa'yo. Dahil kahit basurang babae o kaladkaring babae ay papatulan mo yan kasi basura ka ring lalaki. Sa madaling salita, huwag kang magdedemand ng magandang paru-paro kung isa ka namang tae dahil langaw lang ang nakakatrak sa tae. Naunawaan mo naman yan, hindi ba? Ngayon, kung matino kang lalaki at naghahanap ka ng matinuring babae, ito ang mga red flags na iiwasan mo sa pagpili ng matinong babae. Matinong babae, hindi basta babae lang. Matinong babae para sa matinuring lalaki. Inulit-ulit ko na yan para maintindihan mo bago ka mag-react emotionally. Kapag may tattoo ang isang babae, most of the time, iwasan mo na yan kung ang hanap mo ay matino talaga. Dahil usually, tattoos are signs of past emotional traumas. Madalas, ang isang babae ay nagpapatato based on their emotional state. Kailangan mong maunawaan na ang matinong babae na may pagpapahalaga sa tunay na pagkababae niya, ingat na ingat ang mga yan sa balat at kutis nila. Dahil feminine silang babae at ang tunay na feminine na babae, nakikita niya ng tato bilang dumi sa balat, bilang dungis sa pagkababae nila. Ngayon magtataka ka, bakit maraming babae ang may tato? Dahil hindi naman lahat ng babae ay feminine. Naunawaan mo ba yan? Hindi lahat ng babae ay may pagpapahalaga sa tunay na pagkababae nila. Yung iba dyan, ayos lang sa kanila na nilalamas-lamas ng tattoo artist ang masiselang bahagi ng katawan nila para lang sa tattoo. Ngayon, tatanungin kita, gawain pa yan ng matinong babae na may pagpapahalaga sa tunay na pagkababae nito? Kung ang hanap mo ay mapapangasawa, ipanday mo lang din ang standards mo sa sarili mo. Sinabi ko na nga kanina, hindi ba? Ang matinong babae ay para lang sa matinong lalaki. Baka mamaya magdemand ka ng babaeng walang tato, tapos ikaw taddad ng tato. Idi-disappoint mo kami niyan, lakan. Para kang tae na naghahanap ng magandang paru-paro na dadapo sa'yo. Kahibangan yan, lalaki. You cannot impose a standard you cannot keep yourself. Naunawaan mo ba yan? Tagalogin natin, hindi ka pwedeng maglagay ng standard sa iba na sa mismong sarili mo ay hindi mo may apply. Mas masakit kapag Tagalog, diba? Huwag mong kakalimutan yan. Iimasan mo yung mga babaeng may piercing dahil bukod sa hindi naman ito nakakababaeng tingnan, hindi rin ito signs of genuine femininity. Walang tunay na babae ang magdi-desire na pasakan ng metal ang katawan nito para lang magpapansin o magmukhang maangas. Ang tunay na babae, walang desire yan na magmukhang maangas. Ang pagmumukhang maangas ay nature lang ng lalaki. Ang nature ng tunay na babae ay to look cute, to look soft, to look sweet, and to look feminine. Yan ang tunay
tunay na babae. Ngayon, kung gusto mo yung babaeng maangas na puro piercing at tattoo, kung attracted ka dyan bilang lalaki, i-check mo muna ang gender mo. Kailangan mo ng gender check. Baka nagiging makulay na rin ang pagkalalaki mo na parang rainbow. Piercings on women exhibit masculine energy. Oo, ang lakas maka-masculine tingnan ang piercing sa babae. Ngunit mapapangasawa ang hinahanap mo, diba? Gusto mo ba ng masculine na asawa? Mag-asawa ka na lang ng lalaki. Masculine pala ang hanap mo eh. Yung mga lalaking attracted sa ganyang mga babae, madalas mga feminine gumalaw itong mga lalaking ito. Kaya na-attract sila sa masculine na babae para i-compensate yung kakulangan nila sa pagiging masculine. Naunawaan mo ba yan? Paalala, huwag kang magdedemand ng walang piercing kung ikaw mismo ay may piercing pala. Tatandaan, ang tae ay sa langaw, ang bulaklak ay sa paru-paro. Naunawaan ba? Ito pa ang isang napakapulang red flag sa babae. Isipin mo ito, matino kang lalaki na naghahanap ng matinong babae tapos napunta ka sa isang smoker. Parehas kayong mamamatay dahil sa lung disease. Baka nga mauna ka pa dahil sa second hand smoke. Tapos mapapangasawa ang hanap mo, diba? Good luck sa magiging anak nyo. Baka paglabas niyan, bingot, kulang-kulang, sintu-sintu, may kapansanan o kaya naman baby pa lang, may malalang sakit na agad sa internal organs. Salamat sa iyong asawa na mahilig manigarilyo. Itong pag-iwas sa mga smoker na babae, hindi lang ito basta standards lang. Personal healthcare na ito. Naunawaan mo ba yan? Kung ikaw yung lalaki na hindi naman naninigarilyo, umiwas ka sa mga smoker na babae. They smell bad and age more quickly. Nauunawaan mo ba yan? Lalaki man o babae, basta smoker, may amoy yan na hindi nawawala kahit maligo. Gugustuhin mo bang ganyang klaseng tao ang makakatabi mo gabi-gabi sa pagtulog? Hindi na yan basta red flag lang. Problema na yan sa kalusugan. Problema na rin yan sa hygiene. Babae ka, tapos ang baho ng amoy mo, kakasigarilyo mo. Hindi na yan red flag lang. Hygiene problem na yan. Dito maraming magpapanting ang tenga, lalo na kapag babaeng kalat ka rin ang nakarinig. Babaeng promiscuous, babaeng low class, babaeng low IQ, at babaeng low value. Paniguradong magagalit sa mga sasabihin ko rito. Lakan, umiwas ka sa mga babaeng provocative manamit. Kapag sinabing provocative, ito yung uri ng pananamit na hindi man aminin ngunit may nakatagong intensyon na magpakita ng hindi dapat ipakita para lang sa atensyon at validations ng ibang mga lalaki. At huwag kang maniniwala na ginagawa lang daw nila ito para sa sarili nila, para sa confidence. Nagdadamit sila ng ganito hindi para sa atensyon kundi para daw sa sarili. Bakit kapag nasa bahay lang kayo, hindi kayo nag-aayos? Kung ano na lang ang suot nyo, ang gulo-gulo pa ng buhok, hindi pa nakakapagsipilyo, walang hila-hilamos, tapos oversize na panlalaking t-shirt pa ang suot. Kung para sa sarili nga ito, di ba dapat kahit mag-isa kayo sa kwarto, pormadong-pormado kayo kahit walang makakakita? Dahil para naman sa sarili lang, hindi ba?
Provocative clothing means she loves male attention. Yan ang katotohanang hirap na hirap ang mga babae na aminin. You dress for attention, not for yourself. Hindi mo lang yan maamin dahil mas nababalot pa ng pride ang buong katawan mo kaysa sa damit na suot mo. Ano, Pars? Dito ka lang makakarinig ng ganyang real talk na nakakayanig ng kalamnan. Ngunit kung tama ang maging response mo, matatauhan ka sa mga kamaliang matagal ka nang nagpapabulag. Iwasan mo rin yung babaeng may issue na habitual drinking. Ang pag-iinom naman kasi, hindi yan red flag kung occasionally lang at hindi talaga hilig ang pag-iinom. Kumbaga, nakakainom lang sa tuwing may mga mahahalagang okasyon na hindi mo maiiwasan at kung uminom man ay hindi langoy sa alak. Yan ang green flag. Ngunit kapag sinabing habitual drinking, adik na yan sa alak. Tipong hindi lilipas ang isang araw o linggo na walang alak, iwasan mo na ang ganyang babae. Bukod sa mabaho na ang amoy niyan, hindi pa yan maganda sa kalusugan. Hindi na yan basta red flag lang. Addiction na ang pinag-uusapan dyan. At ang taong may seryosong addiction, problema lang yan. Ngayon, paalala na naman, do not impose a standard you cannot keep yourself. Kung ayaw mo sa babaeng mag-iinom, tapos lasinggero ka naman, pukpukin kaya kita ng bote ng alak sa ulo nang matauhan ka. Lakas mong mag-demand ng magandang paru-paro, tae ka lang naman. Doon ka sa basurahan, langaw ang hanapin mo. Maraming lalapit sa'yo niyan, kaya lakan, real talk lang. Kung hanap mo ay maayos na babae, ayusin mo rin muna ang sarili mo. Kung kupal ka, kupal lang din ang maa-attract sa'yo. Tapos kapag ginago ka, magpapakabitar ka at sasabihin mong malamig ang kalsada. Stay cold? Nakakatawa ka niyan. Sobrang layo ng agwat ng antas ng talino mo sa antas ng talino ng isang tunay na lakan ng ating kawan. Elevate your mind. Pantayan mo kami. Huwag kang magsettle dyan sa pang-bobong mindset. Dahil ako at ang mga tunay na lakan ng kawan, we have a mission. We have a movement. We don't chase validations. We chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig. Ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.